Saan nga ba nagsimula ang witchcraft o mga mangkukulam at paano ito unang lumitaw sa mundo? Ito ay isang tanong na hanggang ngayon ay nagdudulot pa din ng matinding diskusyon at hindi pagkakasundo. Pero kung titingnan natin ng mas malalim, malinaw ang isang bagay. Ang witchcraft ay hindi bagong imbento at hindi rin ito basta pamahiin lang na sumikat noong Middle Ages. Isa itong sinaunang gawain, sobrang tanda na binanggit pa mismo ito sa mga unang pahina ng Biblia at hanggang ngayon ay patuloy pa din itong ginagawa at pinaniniwalaan ng maraming tao. Sa panahon natin ngayon, maraming tao ang naghahanap ng sagot at kapangyarihan sa mga bagay tulad ng occult practices, spells, divination at iba't ibang uri ng spiritual powers na malinaw na taliwas sa Diyos. Ngunit ang mas mahalaga at mas seryosong tanong ay ito: ano ba ang sinasabi ng Diyos sa kanyang salita tungkol sa pinagmulan ng witchcraft? Sino ang unang nagsagawa nito? At ano ang nagiging kapalit ng pagbubukas ng pintuan patungo sa mundo ng kadiliman? Sa video na ito, susuriin natin ang paksang ito batay mismo sa kasulatan. Hindi tayo magfo-focus sa mga opinyon ng tao, sa halip ay tututok tayo sa kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol sa tunay na pinagmulan ng witchcraft at kung paano hinatulan ng Diyos ang mga nagsisigawa nito. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Ang Biblia ay hindi kailanman tinuring ang witchcraft bilang isang alamat o lumang paniniwala lang ng nakaraan. Sa halip, malinaw nitong inilalarawan bilang isang tunay at mapanganib na gawain na tuwirang kinokondena ng Diyos. Para maunawaan ito mula sa pinakapunot dulo, kailangan nating bumalik sa mga orihinal na salita ng kasulatan. Sa Hebreo, isa sa mga pangunahing salitang ginamit ay keshf, na karaniwang isinasalin bilang sorcery o enchantment. Ayon kay Rashi of Troyes, isang kilalang rabay noong sinaunang panahon, ang salitang ito ay tumutukoy sa pagsira o pagbaluktot sa natural na kaayusan. Isang pagtatangkang gayahin ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng impluensya ng masasamang espiritu. Mayroon ding salitang KZM na tumutukoy sa divination, ang paghahanap ng lihim na kaalaman gamit ang oracles, spells at mga ritual. Ayon kay Propeta Samuel sa 1 Samuel chapter 15 verse 23, ang rebelyon ay kapantay ng kasalanan ng divination. Ibig sabihin, ang pagkonsulta sa ganitong gawain ay itinuturing na direktang pagsuway sa awtoridad ng Diyos. Isa pang salitang lumilitaw sa Hebreo ay nahas, na nangangahulugang omen o babala. Kapansin-pansin ang salitang ito ay may parehong ugat ng salitang serpent. Sa pag-iisip ng mga Hebreo, ito ay kaugnay ng pagbasa ng mga senyales sa kalangitan o sa kalikasan upang hulaan ang hinaharap. Tinawag ito ng mga rabay sa Babylonian Talmud na Nikush at itinuring nila itong isang satanik na pagtatangka na palitan ng tunay na propesiya ng Diyos. Mayroon din namang salitang anon na matinding kinondena ng mga propeta, lalo na nang yakapin ng Israel ang mga pagan customs ng mga karatig bansa nila. Sa literal na kahulugan, ang ganitong gawain ay paggamit ng mga palatandaan sa ulap. Isang malinaw na patungkol ito sa sinaunang astrology, ang paniniwalang mababasa ang kapalaran ng tao sa kalangitan. Kaya nga sinabi sa Isaiah chapter 2 verse 6, ayon kay Isaiah, iniwan ng Diyos ang kanyang bayan, ang sambahayan ni Jacob, dahil napuno sila ng mga kaugaliang galing sa silangan at ng mga manghuhula gaya ng mga Filisteo. Sa parehong diwa, binabanggit din ng Biblia ang mga espiritong kaugnay ng panghuhula na kadalasang isinasalin bilang spirit of python o medium, at ang Gideoni na tumutukoy sa mga tumatawag sa mga patay. Sila ang mga taong nagsasabing kaya nilang makipag-usap sa mga yumao o sa tinatawag na familiar spirits. Isang malinaw na halimbawa nito ang nangyari kay Haring Saul at sa babaeng mangkukulam ng Endor sa 1 Samuel chapter 28. Doon makikita kung paano sa kawalan ng sagot mula sa Diyos, pinili ni Saul na kumonsulta sa kadiliman. Ayon kay Rabbi Maimonides sa kanyang akdang Mishneh Torah, ang taong kusang lumalapit sa isang medium ay voluntaryong ibinibigay ang sarili niya sa kapangyarihan ng mga demonyo. Hindi lang ito tungkol sa mga tao, kahit ang mga teraphim, maliliit na household idols ay ginagamit noon bilang mga magical amulets. Sa Genesis chapter 31, ikinuwento kung paano ninakaw ni Rachel ang mga teraphim ng kanyang amang si Laban. At kalaunan kinundena ng propeta Zechariah ang mga teraphim dahil nagbibigay lamang daw ang mga ito ng walang saysay na mga pangitain. Pagdating natin sa New Testament, makikita naman natin ang salitang Greek na pharmakeia. Dito nagmula ang modernong salitang pharmacy. Pero noong sinaunang panahon, hindi ito tumutukoy sa medisina.
Ang ibig sabihin nito ay ang paggamit ng mga droga at potion sa mga ritual ng mahika. Ipinaliwanag ng theologian na si William Barclay na ang pharmakeia ay ang sining ng paggamit ng lason at droga para baguhin ang isipan ng tao at buksan ang sarili sa mundo ng espiritu. Kaya naman inilista ito ni Pablo sa Galatians chapter 5 verse 20 bilang isa sa mga gawa ng laman na nagdadala ng kapahamakan sa tao. Sa Revelation, lumilitaw rin ang salitang pharmakos na isinasalin bilang sorcerer o wizard. Sa Revelation chapter 21 verse 8, malinaw ang babala ni Juan. Ang mga duwag, hindi sumasampalataya, mamamatay tao, mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at mga sinungaling ay may bahagi sa dagat-dagatang nagliliyab sa apoy at asupre. Makikita rin natin sa aklat ng Acts ang mga tauhan tulad ni Simon na mangkukulam sa Samaria at si Elimas sa Cyprus. Sa parehong pagkakataon, ang ginamit na salita ay magi na noong una ay tumutukoy sa mga pantas mula sa Persya. Pero sa panahon ng mga apostol ay nangangahulugan na ng mga nagsasagawa ng occult practices. Hindi maiiwasan ng banggaan. Sa isang panig, ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Sa kabila, ang panlilin lang ng demonyo sa pamamagitan ng witchcraft. Maging si Lucas sa Acts chapter 16 ay nagkwento tungkol sa isang babaeng may python spirit na nagbibigay ng mga hula. Ang ginamit na salita roon ay mantis, na tumutukoy sa divination na konektado sa oracle ng Delphi sa Greece. Para sa mga Griego, normal ito. Pero para sa mga Kristiyano, malinaw itong ebidensya ng isang maruming espiritu. Isinalaysay din ng Jewish historian na si Flavius Josephus na alam ni Solomon ang mga magical arts ng kanyang panahon. Ngunit tinanggihan niya ang mga ito dahil winawasak daw nito ang tunay na pananampalataya sa Diyos. At ayon kay evangelical scholar Merrill Frederick Unger sa kanyang aklat na Biblical Demonology, ang witchcraft ay hindi ilusyon at hindi rin simpleng pamahiin. Isa itong konkretong pagpapakita ng gawaing demonyo sa kasaysayan ng tao. Kaya mula sa Hebrew na kashef hanggang sa Greek na pharmakeia, malinaw ang mensahe ng Biblia. Ang sorcery ay pagtatangka ng tao na manipulahin ang supernatural ng hiwalay sa Diyos, pagbubukas ng pinto sa mga demonyo at pagsasara ng daan patungo sa tunay na pahayag ng Diyos. Ngunit mas malalim pa ang pinagmulan ng sorcery kaysa sa mga tradisyon ng iba't ibang bansa. Bago natin makita kung paano ito naging normal sa mga dakilang sinaunang sibilisasyon, kailangan muna nating pumunta sa pinakapuso ng problema. Ayon kay Apostol Pablo sa Galatians chapter 5 verses 19 to 21, ang sorcery ay isa sa mga gawa ng laman. Hindi ito isinilang sa Egypt, hindi inimbento sa Babylon, at hindi rin nadiskubre sa Greece. Ang ugat nito ay nasa makalaman na pagnanasa ng tao, ang kagustuhang magkaroon ng kapangyarihan, kaalaman at kontrol ng hindi umaasa sa Diyos. Pero paano nga ba ito eksaktong isinisilang sa puso ng tao? Bakit palaging nahihila ang tao patungo sa occult? Una, dahil ang tao ay nilikha upang magkaroon ng tunay na ugnayan sa Diyos. Ang kaluluwa ng tao ay likas na ginawa para makinig sa tinig ng may lalang, umasa sa kanyang salita at mamuhay sa liwanag ng kanyang presensya. Noong naglalakad pa sina Adam at Eve kasama ang Diyos sa hardin, wala silang kailangang hanapin na iba pa. Ang lahat ng espiritual na kaganapan at kasiyahan ay nasa direkta nilang relasyon sa Panginoon. Ikalawa, matapos ang pagkahulog ng tao, ang ugnayang iyon ay naputol. Hinati ng kasalanan ng tao mula sa pinagmumulan ng buhay. Pero kahit naputol ang koneksyon, nanatili ang paghahangad sa walang hanggan. Ipinahayag ito ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Ayon sa kanya, inilagay ng Diyos ang eternity sa puso ng tao. Ang likas na paghahangad na ito sa walang hanggan, kapag walang direksyon, ay nagiging isang spiritual na kawalan, isang puwang na humihiyaw na mapunan. At dito nagsisimula ang unang dahilan kung bakit hinahanap ng tao ang mga spiritual na kapalit ng Diyos. Ayon kay Augustine of Hippo, sinabi niya ito ng malinaw. Nilalang mo kami para sa iyo, Panginoon, at hindi mapalagay ang aming puso hanggat hindi ito nagpapahinga sa iyo. Kapag ang pusong balisa ay hindi nagpapahinga sa Diyos, naghahanap ito ng kapahingahan sa panlilin lang. Ikatlo, ang sorcery ay isinilang mula sa uhaw sa kapangyarihan at kontrol. Mula pa sa Eden, inalok na ng ahas si Eve ng lihim na kaalaman. Sinasabing, kayo ay magiging tulad ng Diyos. Hindi namatay ang tukso na iyon sa hardin. Nabubuhay pa rin ito sa bawat puso ng tao. Ayaw ng tao na umasa sa Diyos. Gusto niyang kontrolin ang sariling kapalaran, manipulahin ang mga hindi nakikitang puwersa, at maramdaman na hawak niya ang mga bagay na lampas sa kanyang kakayahan.
Sa pinakapuso nito, ang witchcraft ay pagtatangkang maging tulad ng Diyos, pero walang Diyos. Isa itong paghihimagsik ng pusong naghahanap ng kapangyarihan, pero tumatanggi sa landas ng pagsunod. Dito natin makikita ang isang mahalagang detalye. Ang sorcery ay may dalawang antas. Sa unang antas, ito ay manipulasyon ng laman. Makikita natin ito sa pang-araw-araw na buhay. Isang bata na umiiyak para makuha ang gusto niya. Isang kabataan na gumagamit ng salita para makontrol ang sitwasyon. Isang adulto na gumagamit ng emosyon, guilt o banta para mapasunod ang iba. Ang ganitong pagnanais na kontrolin ang kalooban ng kapwa ay ugat ng makasalanang kalikasan ng tao. Sa antas na ito, ang witchcraft ay refleksyon ng pusong ayaw magtiwala at mas gustong magmaniobra. Pero may ikalawang antas, mas madilim at mas mapanganib. Ito ang puntong ang tao ay nagpapasyang lumampas pa. Dito na niya sinasadyang gamitin ang kapangyarihan ng kadiliman para manipulahin ang iba. Sa sandaling iyon, ang laman ay nagbubukas ng pinto sa kaaway at ang diablo ay nag-aalok ng mga instrumento ng kontrol, mga spells, amulets, potions, curses. Ang nagsimula bilang likas na pagnanasa ng tao ay nagiging isang alyansang demonyo. Ipinaliwanag ito ng diretso ng theologian na si Derek Prince, isang kilalang tagapagturo ng spiritual warfare. Ayon kay Derek Prince, ang witchcraft ay may tatlong anyo: manipulation, intimidation at domination. Lahat ng ito ay may iisang layunin, ang kontrolin ng ibang tao. Kapag ginagawa ito gamit lang ang paraan ng tao, isa itong kasalanan ng laman. Pero kapag isinagawa gamit ang spiritual na paraan, nagiging kasunduan ito sa mga demonyo. Kaya malinaw na ang witchcraft ay hindi lang tungkol sa itim na mahika o mga ritual sa madidilim na lugar. Nagsisimula ito sa pinakasimpleng anyo, isang pusong ayaw magtiwala, gustong may kontrol at tumatangging sumuko sa Diyos. At kapag ang laman ay hindi nagpapasakop sa banal na espiritu, ang diablo ay nag-aalok ng shortcut. Isang huwad na kapangyarihan na lalo lang nagiging tanikala ng tao. Kaya hindi nag-atubili si Pablo na tawagin ito bilang gawa ng laman. At kaya rin inilalarawan ito ng Revelation bilang isa sa mga palatandaan ng walang hanggang paghatol. Dahil ang sorcery ay sukdulang anyo ng pusong gustong maging Diyos, nang wala ang tunay na Diyos. Ikaapat, ito ay umuusbong mula sa takot sa hindi tiyak. Natatakot ang puso ng tao sa hindi alam, sa hinaharap, sa kamatayan, sa sakit, sa krisis. Kapag hindi ito nagtitiwala sa Diyos, kumakapit ito sa spells, amulets, divination at incantations para patahimikin ang takot. Ayon kay Rabbi Maimonides, maraming Israelita ang nagsagawa ng divination dahil hindi kayanin ng kanilang puso ang kawalan ng katiyakan ng bukas. Ikalima, ang witchcraft ay isinilang mula sa tahasang paghihimagsik laban sa langit. Ayon sa Babylonian Talmud sa Sanhedrin chapter 65 section A, ang bawat taong nagsasagawa ng sorcery ay ginagawa ito dahil ang kanyang puso ay nagre-rebelde laban sa kataas-taasan. Sa pinakapunot dulo nito, ang witchcraft ay isang deklarasyon ng spiritual independence. Para bang sinasabi ng tao, hindi ko kailangan ng Diyos. Ako ang bahala sa sarili kong kapalaran. Ganito ito ipinaliwanag ng theologian na si William Hendrickson. Ang laman ay hindi naghahanap ng kaluwalhatian ng Diyos, kundi nais nitong palitan ito. At ito mismo ang esensya ng kasalanan. Isang pusong sa halip na sumuko ay nag-aalsa. Sa halip na magtiwala ay nagmamanipula. Sa halip na maghintay sa Diyos ay naghahanap ng mga bawal na shortcut. Ganito ipinapanganak ang sorcery sa puso ng tao. Mula sa isang spiritual na kawalan na humihiyaw para sa walang hanggan. Mula sa pagnanais ng kapangyarihang gustong maging tulad ng Diyos. Mula sa takot sa hindi tiyak na gustong kontrolin ng bukas. At mula sa panloob na paghihimagsik na tumatanggi sa banal na autoridad. Kaya napakadelikado ng witchcraft. Hindi lang ito panlabas na ritual o pagbigkas ng spells. Isa itong salamin ng pusong tumatangging sumuko sa banal na espiritu at sa halip ay binubuksan ng sarili sa mga puwersang madilim, mga puwersang kalaunan ay nagiging tanikala. Ayon kay Dr. Merrill Frederick Unger sa kanyang aklat na Biblical Demonology, malinaw ang paliwanag, ang sorcery ay ang pagbaluktot ng likas na paghahangad ng tao sa walang hanggan. Inaalis ito sa Diyos at inililihis patungo sa mga demonyo. At dito sa mismong lupaing ito ng puso, naguugat ang witchcraft bago pa ito maging lantad na gawain sa mga dakilang sibilisasyon ng sinaunang mundo. Ngayon kung babalik tayo sa panahon bago ang baha, makikita natin ang isang napakahalagang sandali sa spiritual na kasaysayan ng sangkatauhan. Ayon sa Genesis chapter 6 verse 5,
Nakita ng Panginoon na ang kasamaan ng tao ay lubhang laganap sa lupa at ang bawat iniisip ng kanyang puso ay pawang masama sa lahat ng oras. Ito ay isang ganap na paglalarawan. Ibig sabihin, ang puso ng tao ay ganap ng nakatuon sa katiwalian. Bagamat hindi tuwirang binanggit ang salitang witchcraft sa talatang ito, malinaw na ang pangkalahatang paglalarawang ito ay sumasaklaw sa mga gawain ng spiritual manipulation at sorcery. Sapagkat kung ang bawat kaisipan ng tao ay nakahilig sa kasamaan, kasama rito ang pagnanais na kontrolin ang spiritual na mundo nang wala ang Diyos. Malinaw ang background. Ang pagnanasa ng puso ng tao, kapangyarihan at kontrol ay pinalakas ng impluensyang espiritual na bumagsak. Gusto ng tao na magmaniobra at ang mga demonyo ay nag-alok ng mga kasangkapan para gawin iyon. Nagbigay rin ng paliwanag ang mga rabay tungkol sa katiwaliang ito bago ang baha. Ayon sa Midrash Bereshit Rabbah, ang mga tao noong panahong iyon ay walang iniwang bahagi ng nilikha na hindi nila sinira. Ginamit nila ang mga bawal na sining upang pilitin ang mga bagay na hindi kailanman ipinasiya ng langit. Dagdag pa ni Rabbi Eleazar ben Hananaya, ang henerasyon bago ang baha ay hindi lamang nagkasala sa karahasan at pita ng laman, kundi naghahanap din ng mga lihim na kaalaman upang manipulahin ang kalikasan mismo. Kaya bago pa man dumating ang baha, ang buong sangkatauhan ay tatak na ng witchcraft. Bagamat pinaikli ito ng kasulatan sa pagsasabing ang kanilang mga iniisip ay palaging masama, saklaw ng paglalarawang iyon ang iba't ibang uri ng kasalanan kung saan sentral ang sorcery, manipulasyon, enchantments at mga kasunduan sa madidilim na kapangyarihan. Yan ang dahilan kung bakit ganap ang naging hatol. Hindi lamang pinarusahan ng Diyos ang pisikal na karahasan, kundi pati ang espiritual na katiwalian. Ang baha ay tugon ng Diyos sa isang mundong ang laman ay naghahangad ng kontrol at kung saan ang sorcery ay nagbukas ng pintuan sa kaharian ng kadiliman. Nang takpan ng tubig ang buong lupa, nilinis ng Diyos ang sangkatauhan mula sa katiwalian. Ngunit kahit nalinis ang mundo, nanatiling pareho ang puso ng tao. Ang kasalanan ay hindi naiwan sa ilalim ng tubig. Nabuhay ito sa loob ng mga inapo ni Noah. Ang kwento sa Genesis chapter 11 ay mabilis tayong dinadala sa isang bagong tagpuan, ang kapatagan ng Shinar. Dito nagsama-sama ang mga tao upang magtayo ng isang tore na aabot hanggang langit. Pero hindi lang ito usapin ng architecture o matayog na gusali. Ito ang unang organisadong pagtatangka ng tao na bumuo ng isang relihiyoso at espiritual na sistema na tuwirang humahamon sa Diyos. Ang leader ng kilusang ito ay si Nimrod, ang apo ni Ham. Inilarawan siya sa Genesis chapter 10 bilang isang mighty hunter before the Lord. Ngunit ayon sa paliwanag ng mga rabay, ang pariralang ito ay hindi papuri. Sa halip, tinutukoy nito ang isang taong tumindig laban sa Panginoon. Ayon sa Jewish historian na si Flavius Josephus, sa kanyang aklat na Antiquities of the Jews, kinumbinsi ni Nimrod ang mga tao na ang kanilang kaligtasan at kaunlaran ay hindi nakasalalay sa Diyos, kundi sa sarili nilang lakas. Hinikayat niya silang magtayo ng isang tore, hindi lang bilang istruktura, kundi bilang monumento ng paghihimagsik at bilang sentro kung saan maaaring umusbong ang idolatria at sorcery. Nang maitayo ang Babylon pagkatapos ng baha, ang witchcraft ay hindi na lang personal na hilig ng tao. Naging isa na itong espiritual na teknolohiya ng Estado. Hindi ito karugtong lang ng relihiyon. Ito ang mismong puwersang nagtutulak dito. Ang buong lungsod ay binabalot ng spells, omens, amulets at mga ritual ng espiritual na kontrol. Magsimula tayo sa templo, ang puso ng lungsod. 3 pangunahing tauhan ang nagsisilbi rito. Una, ang baru, ang diviner, na kumukonsulta sa mga omen at nagbibigay ng direksyon sa mga desisyong pampolitika. Ikalawa, ang ashipu, ang exorcist, na bumibigkas ng mga incantation at nagsasagawa ng ritual upang itali ang mga demonyo o baligtarin ang masamang palatandaan. At ikatlo, ang asu, ang healer, na pinagsasama ang totoong mga halamang gamot at mga magical formulas. Sa Babylon, ang science at sorcery ay iisang landas patungo sa kapangyarihan. Sa mga banal na pagdiriwang tulad ng Akitu New Year, binibigkas ang mga epikong tula kung saan nagtatagumpay ang mga Diyos gamit ang mga salitang may kapangyarihan. Hindi ito palabas o drama. Isa itong pagtuturo. Ipinapakita nito na ang mundo raw ay pinamumunuan ng epektibong mga enchantment. Sa agrikultura, ang sorcery ang nagdidikta kung kailan magtatanim at paano poprotektahan ang mga bukirin. Ang mga bituin ang nagsisilbing palatandaan ng panahon ng pagtatanim at pag-aani. Hinihintay ng mga magsasaka ang pagsikat ng partikular na mga constellation bago bungkalin ng lupa.
Kapag may masamang omen, isinasagawa ang isang amuru, isang ritual para bawiin ang sumpa sa pamamagitan ng paglilibing ng mga figurine sa hangganan ng lupa. Ang tubig para sa irigasyon ay binabasbasan gamit ang mga invocation. Kapag may salot, isinasabit ang mga tablet na may protective symbols upang ilihis ang kapahamakan patungo sa mga hindi nakikitang kaaway. Sa Babylon, ang pag-aani ay kasing dami ng mahika tulad ng pagsasaka mismo. Sa loob ng tahanan, nagsisimula rin ng sorcery. Ang bahay ay itinatayo sa ibabaw ng tinatawag na foundation deposits. Mga figurine ng Apkallu, mga itinuturing na matatalinong tagapangalaga, mga leyon na may pakpak at iba pang protective spirits ang ibinabaon sa ilalim ng pintuan. Sa duyan ng bagong silang na sanggol, isinasabit ang mga amulet na may muka ng protective spirit upang itaboy ang demonyong sila Mashtu na kinatatakutan dahil sa pananakit ng mga ina at sanggol. Kapag hating gabi, ang Ashipu ay bumibigkas ng serye ng mga incantation, kilala bilang Udughul o Utuku Lemnutu, upang palayasin ang mga espirito sa loob ng bahay. Ginagamit din ang apoy ng hurno, usok ng insenso, at tubig sa sisidlan para sa Libanomancy at Lekanomancy. Pagbabasa ng hinaharap batay sa hugis ng usok o sa galaw ng langis sa tubig. Sa medisina, halos nawawala ang linya sa pagitan ng lunas at spell. Ang asway naghahanda ng mga halo mula sa halaman, mineral at dagta, habang ang Ashipu ay bumibigkas ng mga salita sa ibabaw ng pasyente. Kapag hindi nawawala ang sakit, ipinapalagay na may presensya ng isang espiritu. Para sa lagnat, itinatali sa braso ang isang silindro na may banal na teksto. Para sa proteksyon ng bata, inuukit ang mga pangalan ng Diyos sa maliliit na metal plate. Hindi lang pisikal ang diagnosis. Tinutukoy rin kung may masamang panaginip, kamakailang eclipse o omen na nagbukas ng pinto sa kasamaan. Sa digmaan, walang hari ang umaalis nang hindi kinokonsulta ang baro. Isang tupa ang inihahandog at ang atay nito ang binabasa upang magpasya kung aatake, makikipag-usap o maghihintay. Kapag ang langit ay nagpakita ng lunar eclipse, itinuturing itong tiyak na pagkatalo. Ang sagot ay ipagpaliban ng kampanya o magsagawa ng royal substitution ritual, maglalagay ng pansamantalang hari bilang target ng sumpa habang ang tunay na hari ay nagtatago. Kapag neutralisado na ang masasamang palatandaan, saka lamang ibinibigay ang utos na magmarcha. Sa Babylon, ang digmaan ay unang ipinapanalo sa hindi nakikitang mundo, bago pa man sa larangan ng labanan. Sa batas at hustisya, ramdam din ang impluwensya ng witchcraft. Ang mga kontrata sa negosyo ay nilalagdaan sa harap ng mga Diyos na nagsisilbing saksi at nilalagyan ng sumpa laban sa sinumang lalabag sa kasunduan. Sa malulubhang kaso, isinasagawa ang river ordeal. Ang inaakusahan ay inihaharap sa Diyos ng ilog. Kapag nabuhay siya, itinuturing siyang inosente. Sa mga kuduru o boundary stones, inuukit ang mga larawan ng Diyos at mahahabang listahan ng sumpa laban sa sinumang gagalaw sa mga hangganan. Sa Babylon, ang takot sa parusang banal ang pinakamalakas na pananggalang ng batas. At maging sa kalakalan at sa korte ng hari, ang mga astrologer at diviner ay nagsisilbing opisyal na tagapayo. Gabi-gabi, minamasdan nila ang langit. Hindi ito basta pagtingin sa mga bituin. Ginagawa nila ito para magdesisyon sa ekonomiya at politika. Kapag ang Venus ay lumitaw sa isang itinuturing na masamang posisyon, ipinagpapaliban ang mga kasunduan o ang pagpapadala ng mga barko. Ang mga negosyante ay kumukonsulta sa mga omen table para pumili ng ruta ng kalakalan. Isang masamang panaginip lang ay sapat na para kanselahin ang pag-alis ng isang karavan. Ang batayan ng lahat ng desisyon ay iisa. Ang nakikitang mundo ay sumusunod muna sa utos ng mga palatandaan. Sa sining at architecture, ang mga pader ng palasyo at templo ay nililok ng mga lamasu, mga toro na may pakpak at ulo ng tao na nakabantay sa mga pintuan. Hindi sila dekorasyon. Itinuturing silang mga espiritual na selyo na pumipigil sa masasamang espiritu. Sa mga sulok ng gusali, may mga foundation nails na may nakaukit na sumpa laban sa sinumang sisira sa istruktura. Bawat brick ay may espiritual na layunin. Bawat pintuan ay may ritual ng pagbubukas at pagsasara. Sa pampublikong relihiyon, ang mga awit ng mga kalu, ang mga paring nagluluksa, at ang mga ritual na manual tulad ng maklu at surpu ay naglalaman ng detalyadong seremonya ng pagsunog at pag-alis ng spells. Kapag may nag-akusa ng witchcraft laban sa iba, ang exorcist ay hindi lang nagpapalayas ng masama. Ibinabalik din niya ang sumpa pabalik sa pinanggalingan nito. Ang liturhiya ay hindi simpleng debosyon.
Isa itong formal na spiritual combat. Sa pamamahala ng oras, hindi lang binibilang ng Babylon ang mga araw. Binabasbasan nila ang mga ito. May mga araw na itinuturing na malas kung saan bawal magsimula ng anumang gawain. Isang galaw lang sa kalangitan ay maaring gawing bawal ang isang petsa. Ang kalendaryo ng imperyo ay parang sapot ng banal na oras na kailangang sundin upang maiwasan ang kapahamakan. Sa mga libing at sa pag-aalaga sa mga ninuno, isinasagawa ang kispu, mga handog na tinapay at beer para payapain ang mga patay at panatilihin silang malapit sa pamilya. Kapag nagalit ang espiritu ng ninuno, pinaniniwalaang nagkakasakit ang mga buhay. Tinatawag ang Ashipu upang ayusin muli ang relasyon ng sambahayan sa kanilang angkan sa pamamagitan ng ritual at mga tablet. Sa edukasyon, ang mga apprentice ay nagsusulat at nagkakabisado ng mahahabang serye ng omen tulad ng Shumaalu. Dito nakatala ang libu-libong kung mangyari ang ganito, mangyayari ang ganoon. Mula sa tahol ng aso, direksyon ng hangin hanggang sa hugis ng apoy. Ang ganitong pagsasanay ay lumilikha ng mga eksperto na kayang isali ng pang-araw-araw na realidad sa wika ng mga palatandaan. Para sa kanila, ang mundo ay isang lihim na teksto ng mga Diyos at demonyo. Sa ideolohiya ng imperyo, ang hari ay namumuno sa pamamagitan ng mandato ng langit. Ang kanyang kapangyarihan ay pinapatunayan ng mga paborableng bituin at ng mga ritual na nag-uugnay sa kanyang trono sa konstelasyon ng kaayusan. Kapag nagbago ang kalangitan, kailangang kumilos ang hari, ritual man o politikal, para mapanatili ang kanyang kapalaran. Sa Babylon, ang trono at ang zodiac ay iisa. Ganito gumana ang Babylon. Ang lupa ay puno ng ritual na petsa. Ang mga bahay ay siniselyuhan ng amulets. Ang mga kontrata ay tinatatakan ng sumpa. Ang mga digmaan ay pinapasyahan sa pamamagitan ng mga atay at eclipse. Ang mga may sakit ay ginagamot ng halaman at spells. Ang mga pintuan ay binabantayan ng mga espiritu at mga salitang nakaukit. Sa Babylon, ang witchcraft ang operating system ng sibilisasyon. Kaya nang kondenahin ng mga propeta ang Babylon, hindi lang sila tumutuligsa sa idolatria. Itinuturo nila ang isang buong estruktura na gustong pamahalaan ng realidad sa pamamagitan ng occult. Pinapalitan ang pag-asa sa Diyos ng isang masalimuot na network ng banal na manipulasyon. Mula sa Babel hanggang sa Apocalypse, nananatili ang Babylon bilang simbolo ng kapangyarihang kumukontrol ng walaang Diyos. Ang lungsod na nilalasing ang mga bansa sa pamamagitan ng mga sorceries nito. Pagkatapos ng Babylon, ang susunod na dakilang duyan ng sorcery ay ang Egypt. Doon ang mahika ay hindi pangalawang sining. Itinuturing itong pundasyon mismo ng universo. Tinawag ito ng mga Egyptian na Heka, ang kapangyarihang ginagamit ng mga Diyos para likhain at panatilihin ang kaayusan. Para sa kanila, kung walang Heka, walang kosmos, walang buhay, at walang kaharian. Sa Egypt, ang witchcraft ay na-institutionalize sa pinakamataas na antas. Ang bawat pharaoh ay itinuturing na isang buhay na Diyos at ang kanyang autoridad ay pinagtitibay ng mga spells, ritual at incantations na nagbibigay lehitimo sa kanyang trono. Ang mga templo ay hindi lang lugar ng pagsamba. Mga sentro rin sila ng magical instruction. Doon sinasanay ang mga pari sa mga formula, invocations at sa banal na hieroglyphic writing na ginagamit bilang mga simbolo ng kapangyarihan. Binibigyan tayo ng Biblia ng malinaw na sulyap sa sistemang ito sa aklat ng Exodus. Nang humarap si Moses kay Pharaoh, dala ang tanda ng Diyos, ang tungkod na naging ahas. Ginaya ito ng mga salamangkero ng Egypt gamit ang kanilang mga enchantment. Ginaya rin nila ang ilang tanda, pagiging dugo ng tubig at ang paglitaw ng mga palaka. Ang kanilang kapangyarihan ay hindi ilusyon lamang, kundi bunga ng tunay na puwersang demonyo. Ngunit mabilis na lumitaw ang hangganan ng sorcery. Nang dumating ang mga kuto, kinilala ng mga salamangkero ang kanilang pagkatalo at nagsabi ng may takot, ito ay daliri ng Diyos. Doon naging malinaw ang kaibahan. Kayang gayahin ng mahika ng Egypt ang panlabas, pero hindi nito kayang lumikha ng buhay o tumbasan ng walang hanggang kapangyarihan ng may lalang. Itinuro ng mga rabay sa Midrash Shemot Rabbah na ang mga pharaoh at ang kanilang mga salamangkero, kilala sa tradisyon bilang Jannes at Jambres, ayon sa 2 Timothy chapter 3 verse 8, ay hindi kumikilos mag-isa. Tinutulungan sila ng mga espiritong demonyo na nagkukubli sa anyo ng karunungan. Sa paraang ito, nalinlang ang bayan at napanatili ang kayabangan ni Pharaoh. Ayon sa ilang Egyptologists tulad ni John Assman, sa paniniwala ng mga Egyptian, ang salitang Heka ay hindi lang mahika,
Para sa kanila, kapag binigkas mo ito, may agarang epekto raw sa realidad. Kaya sa Egypt, ang magic ay nasa lahat: agriculture, medicine, funerals, at kahit sa digmaan. Wala silang malinaw na paghihiwalay sa religion at sorcery. Sa kanila, iisa lang iyon. Halimbawa sa libing, binibigkas ang mga teksto mula sa Book of the Dead para ituro daw sa yumao ang daan sa kabilang buhay. Kasama rito ang mga formula laban sa demonyo at mga gabay papunta sa duwat, ang underworld nila. Para sa kanila, bawat hieroglyph ay may power. Bawat pangalan ng Diyos ay parang key na bumubukas ng proteksyon. Sa araw-araw na buhay naman, uso ang amulets, mga anyong scarab, Eye of Horus at Ankh na pinaniniwalaang nagbibigay ng health, proteksyon at mahabang buhay. Maging ang mga priest doctors, habang gumagamit ng herbs, ay sabay bumibigkas ng mga formula. Dito makikita halo ang natural at occult. Sa digmaan, hindi rin sila basta lumalaban. Kumukonsulta ang mga general sa mga pari. Binabasa ang omens sa lipad ng ibon, posisyon ng bituin, at pati galaw ng Nile. Bago ang laban, may spells at invocations para raw sigurado ang tagumpay. Kaya ang Egypt ay larawan ng witchcraft na naging state system. Sakop ang religion, medicine, war, politics at economics. At dito rin ipinakita ng Diyos ang mas mataas niyang kapangyarihan sa pamamagitan ni Moses. Ang mensahe, kahit tunay at may backing ng demonic forces ang sorcery, hindi ito kailanman papantay sa kapangyarihan ng tunay na Diyos. Sa bawat banggaan, lumalabas ang limitasyon ng mahika kapag humarap na ito sa autoridad ng may lalang. Pagkatapos ng Egypt, lilipat ang kwento sa Greece at Rome, mga power sa Mediterranean. Hindi nawala ang magic, naging mas refined. Minsan binabalutan pa ng philosophy, religion at parang science. Sa Greece, lumilitaw ang salitang pharmakeia, isang salitang may double meaning, pwedeng sorcery, poison o medicine. Ipinapakita nito na ang isang substance ay pwedeng panggamot pero pwede ring gawing instrumento ng spiritual manipulation. Sa Greece, may iba't ibang anyo ito. Una, sa mga secret religious mysteries tulad ng Eleusis, kung saan may mga ritual, espesyal na inumin at simbolo para raw makalapit sa divine. Ikalawa, sa popular magic, amulets, spells at mga sulat sa lead tablets na tinatawag na defectionist na ibinabaon para sumpain ang kaaway o love rival. Ikatlo, sa esoteric philosophy, mga ideya tungkol sa numbers, harmony ng cosmos at kaluluwa na nagbukas ng pinto sa mga occult currents. Kaya lumitaw din sa kultura ang imahe ng sorceress tulad ni Circe at Medea. Mga kwentong hindi lang aliw kundi refleksyon ng paniniwalang kayang baguhin ng sorcery ang destiny. Sa Rome naman naging pang-araw-araw ito. Hiniram at pinaghalo nila ang impluensya ng Greece, Egypt at Babylon. May mga batas ang Senado laban sa magicians at fortune tellers. Pero sa totoo lang, pati emperors kumukonsulta sa astrologers at augurs. Bahagi ng Roman religion ang pagbabasa ng signs, lipad ng ibon, entrails ng hayop at palatandaan sa langit. Dahil dito malinaw ang babala ng kasulatan. Kahit gaano ka-sophisticated ang sorcery, gawa pa rin ito ng laman at pakikipag-ugnayan sa kadiliman. Kaya sa Acts chapter 19 nang dumating ang gospel sa Ephesus, maraming naniwala ang nagdala ng kanilang books of magic at sinunog ito sa harap ng lahat. Patunay na ang liwanag ni Kristo ay mas makapangyarihan kaysa sa pinakamalalim na occult tradition ng Greco-Roman world. At hanggang ngayon iba-iba man ang pangalan at simbolo, ang diwa ay pareho, rebellion laban sa Diyos at paghahanap ng kontrol sa buhay gamit ang spiritual shortcuts. Pero malinaw ang mensahe, hindi kailanman magwawagi ang kadiliman laban sa tunay na Diyos.